is may mga cases na napuputol. Max load niya ay 3 kg lang. Hindi talaga siya meant lagyan ng mas mga mabibigat na load. So ayan mga ka-bracket, magandang gabi. So meron naman tayo ginawa ng top box bracket. Unusual to mga ka-bracket, no? Kasi yung motor na ito, meron siyang stock na top box bracket. Pero ayon kay sir at ayon sa mga user nito, ang bracket kasi ng YTX, by the way, YTX nga pala yung ating motor, is may mga cases na napuputol. So ngayon, ginusto ni sir ay magpagawa na lang ng mas matibay bracket para dito sa kanyang motor. So by the way, si sir ay taga Taytay Rizal pa yung owner nito, no? So nakita niya nga, upon searching sa social media o sa Facebook o sa internet, nakita niya na dito tayo sa Jaycom bracket ay maganda at matitibay yung mga ginagawa natin bracket. So he decided na magpagawa sa atin. Kapansin-pansin din, ang top box bracket ito may nakalagay na limit. Max load niya ay 3 kg lang. So yun yung wino-worry ni sir. Hindi talaga siya meant lagyan ng mas mga mabibigat na load. Lalo na gagamitin ni sir ito sa lalamove o sa angkas, no? Gagawin niya itong ganon bilang kabuhayan. So yan, YTX na motorcycle, isa sa mga kilalang motor ng Yamaha pagdating na sa pangkabuhayan na pagmumotor. Okay, so diguro pakita ko na sa inyo kung ano yung itsura ng bracket natin na ginawa para dito sa ating YTX. Ito guys, oh. So makikita nyo dito, siyan sikat na siya. Okay, siyempre yung logo natin ng JC. Okay, may pre-sticker at makikita nyo dito, take note mga ka-bracket, no? Dalawang stainless bolt at may kasama na washer. Kasi guys, ang gagamitin nyo lang o ang papalitan nyo lang dito is yung ito lang, mga bracket. Yan. Ito lang papalitan nyo na bolt dyan. Then dito, kakabit natin siya later on pero stock bolt pa rin kasi mawawala na to. Okay? Siguro, pakita ko na sa inyo kung paano kinakabit para matapos na tayo. Let's go! So, tatanggalin mo lang ito. Siyempre yung stock bolt niya using yung number 12 na bolt. Siyempre niluwagan na natin yan kanina para makasave tayo ng time. So by the way, si Danny nga pala yung gumawa ng bracket natin for today sa Yamaha YTX. So shoutout sa'yo, Boss Danny. Isa kang alamat, napakagaling mo. Yay, ayun. So ganun lang mga ka-bracket. Madali lang tanggalin to. So this time, kabit na natin yung Jaycom bracket. Yes, so maipansin nyo dito, no? Siyempre as usual, oval tube yung ginamit natin, CNC cut, okay, powder coated, siyempre may logo ng Jaycom. Yun yung the best din, di ba? Ikakabit mo lang yan dito together with stock na angkasaan mo. Okay? So makikita mo yung dulo ng bracket, susuksok mo lang yan. Yan, that's bolt. Yan, ganyan lang siya simple. Then on top na yung angkasan niya. Then, ikakabit mo na yung stock na bolt. Noted mga ka-bracket, hindi natin kailangan palitan yung bracket, ay yung tornilyo na yan dahil sasapat na yan dyan. Kabila syempre, ganun din. Dito na papasok yung ating bolt. Dito naman natin siya ilalagay. So makikita nyo dito mga bracket, meron siyang spacer kung saan ikakabit na lang siya dyan. May stock na ng spacer, no need na ng spacer. As usual, kung kayo ay matagal na sa video namin, hindi mo agad sisikipan, no? Luwag muna yung apat na bolt na yan. Then kapag nasikipan nyo, pag napakain nyo sa dun sa mga una at pangalawang thread, then okay na. That's the time nasikipan nyo na lahat ng mga bracket nyo. Okay, so walang sipat-sipat, walang sabit-sabit, walang sapilitan. Katulad ng pamimilit mo sa kanya, di ba? So pag napakain mo sa mga bolt, hihigpitan nyo na yung mga tornilyo na yan. Nahigpitan na dito. So yan ang bracket, makikita nyo. Smooth yung curve. Okay, mas mataas sa upuan, mas mataas sa taillight. Yan yung laging ginagawa natin dito para safe during biyahe, lalong-lalo na kapag magkakaroon ka ng load ng top box dito. So yung mga matataas na nagmamaneho, katulad ng mga truck o mga bus, visible pa rin siya sa daan. Okay sana yan kapag gabi, no? Pero kapag umaga, syempre, kinakailangan makikita at visible lagi yung taillight natin dyan. For safety pa rin lagi ng mga passenger at saka ng nagmumotor o yung driver natin. Okay? So, ganun natin ginawa yung bracket natin. So, ngayong nasikipan na natin, nasecure na yung mga bolts, yung mga washers, nasimulan na mahigpit. Dito sa Jaycom bracket, hindi naman syempre nawawala yung ating durability testing dito. Gaano nga ba katibay yung bracket na ginawa natin? Gaano ba kabigat yung makakayanan niya? So, reference lang, hindi naman kasi naandar, pero syempre dating gawin. Pogi, sakyan mo muna yung motor. So, syempre, tawagin natin yung gumawa. Boss Danny, punta doon. Oh, teka, wala pa. Excited ka naman eh. So, nakalagay doon, no? Max 3 kg lang. So, 60 kilos. Let's go. Oh, yan, no? Niyuyugig na, no? So, makikita mo yung movement ng siya, mga ka-bracket, indicating the movement, yung puwersa na nangyayari doon sa motor. Ayan na siya.
makikita mo na talagang walang daya yan. So kulang pa eh, no? Para mas maganda sakyan mo, tanggalin mo yung tanggalin mo yung tsinelas mo. Subukan mo sakyan. Kung talagang matibay. Oh. Ayun, no? Diba? So ayan mga kabraket. Tingnan nyo yung gawa, kumpiyansado, no? Okay. So ayan again, reference lamang, hindi ka naman naandar, pero dito pa lang makikita nyo na mas mabigat yung kakayanin niya na load. Ibig sabihin, mas matibay, no? Hindi ka naman magkakarga ng isang buong tao, bagkos mga 10 kilos, 15 kilos, down 20 kilos lang naman. Depende naman sa pangangailangan ng isang nagmumotor. Pero yun nga, nakikita natin na talagang nakayanan niya yung bigat. Yun lang mga ka-bracket, bagong bracket na naman para dito sa Yamaha YTX. Napaka-solid. Jaycong bracket po ulit. Magandang gabi. Jug. Thank you, sir. Thank you. Bye-bye, sir. Bye-bye. Diretso na kita, Tay. Oo, sir. Ingat, sir, ha. Dala-dala yung stock niya. Ingat, sir. Ingat. Bye-bye. Alright. So, YTX. Bye-bye.